Guys, welcome in this channel. This reading is for collective, so energy of collective around this time. Away, away. There's a new cycle in your life, new beginning. It's a new chapter because may na-close na cycle or chapter in your life, and yung simulan mo buhay ay you're not guarded. You don't need to feel afraid na may mga atake sa iyo, or yung kailangan mong itaas yung wall mo. Yung ganung pakiramdam na kailangan mong maging matapang, kailangan mong dipinsan yung sarili mo, kailangan mong yung maglagay ng guard kasi may mga atake. Yung ganun bang pakiramdam, no? Hindi ka nakakabahan, hindi ka na ma-intimidate. So, ibig sabihin, walang mang-intimidate na sa'yo. Why? Tingnan natin. Upright ka. Because you will be secured na, or you will feel secure na and stable, and you will be secured where? Pwedeng sa bahay mo or more information. Antayin mo lang. No? Maging secured ka. Antayin mo lang. Yun ang ma-experience mo daw. No? Yun ang maging buhay mo na. Yun ang maging buhay mo. Na you will be secured na. Hindi ka nakakabahan, hindi ka na-intimidate, wala nang ma-intimidate sa'yo, or hindi ka na ma-intimidate. So, what's with the Three of Pentacles here? Yung mga hindi nagsasucceed, hindi nagtatagumpay ang kanilang mga ginagawang witchcraft sa'yo, ibig sabihin gumagawa ng kademonyuhan yan sa'yo. Yan, hindi lang kasamaan, kundi kademonyuhan, no? The magician, mga witches, wizards, warlocks, evil magicians, ay tengga, no? Nalilito sila, naguguluhan yung isipan nila, distracted yung isipan nila. At hindi lang isa to, there's collaboration sa kanila. They are team, or may teamwork sa kanila. Nagtutulungan sila against you. Meron silang inaantay kasi hindi nag-work. Siguro inaantay nila kung kailan mag-work, kagana yung ginagawa nilang witchcraft, o inaantay nila kung kailan sila hatulan na ng gas sa impyerno, kasi doon naman yung mapupunta yung kaluluwa nila masakit, diba? Pero yun na, totoo. Doon naman talaga ilalagay yan. At sinabi ng God, patayin niyang mga yan. Yun ang utos ng God. Hindi sinabi ng God na, ay, unawahin niyo yan kasi tao lang. Walang ginang sinabi ng God. Sabi ng God, ang utos ng God, patayin ang mga mangkukulamang babarang, diba? Mga witches, wizards, warlocks, evil magicians. Ngayon, kung ang mga tao maawa pa dyan, dahil tao din daw, nagkakasala, pagharap yung God, ang sabihin nyo? Magalit pa kayo sa pumapatay na mamangkukula, mambabarang. Ano sasabihin nyo sa harap ng God? Pag kinwestiyon kayo ng God, sinunod nyo ba ang rules ko? Ang utos ko sa inyo? Hindi, sabi ng God. Naawa pa kayo, galit pa kayo sa mga gumagawa ng misyon galing sa akin. Sige nyo paka-ill-wish, sabihin ng God. Ngayon, kasi yung mga witches, wizards, warlocks na yan, hindi yan sa God. Anak ng Diablo yan, yung mga yan. Kaya kademonyo yung ginagawa nila Tapos sabihin na nanakot siya. Pananakot ba yan? Katotohanan yan, sa Bible yan, hindi ako nanakot. Sinasabi ko yan, para alam na nila kung ano pupuntahan nila sa kabilang buhay, impyerno na. Para aware sila kung ano yung pupuntahan nila.
Masabihin nila masave ako kahit nangungulam ako, kahit magkukulam ako, mambabarang ako. Ano? Good luck. Good luck sa salita niya. Dahil nagdidilang ang hilo siya, kahit mangkukulam daw siya, mambabarang. Nagdidilang ang hilo siya, pero sa kabilang buhay, impyerno siya talaga. Hindi niya mapikit, hindi niya madaya kung ng katotohanan. Hindi niya din mabago ang rules ng God. Yun ang rules ng God. Yun ang hatol ng God sa mga mangkukulam at mambabarang. Tatapo niya sa lake of fire na may sulfur ang kaluluwa ng mga mangkukulam, mambabarang o ng mga witches, wizards, warlocks, evil magicians. Nasa Bible yan, guys. Hindi yan pananakot. Yan ay katotohanan na hindi lang matanggap ng mga gumagawa ng witchcraft, ng mga nagpa-practice ng witchcraft. Hindi nila matanggap yan. Masakit yung katotohanan para sa kanila. Hindi nga nila matalikuran yung ganyan. Yung akala nila kasalanan na hindi. Kadimonyahan yan. Iba yung kasalanan, yung mga kasalanan na yung mga example na lang. Pangaliwa, pakikiapid. Yan, example, pagnanakaw. Oh, yan ay yung witchcraft na yan, kadimonyohan na yan. Kaya ang hatol talaga ng gadyan, impyerno. Automatic impyerno. Diba? Sa Bible yan. And it's because hindi makapanugod daw itong itong galing sa malayo, hindi makapang-atake, hindi makaalis. Malamang diablo, fallen angel. Hindi. Demonyo, yung hindi makaalis. Ano yan? Hindi daw makaalis eh. Oh, nalilito sila. Nagtataka yan sila. Pero palitik ng utak nila. Bakit hindi gumagana? Walang nanalbahi sa kanya. Walang nanabutahi. Sabihin siguro nila. Bakit hindi dumadating yung ating Panginoon? Sabihin siguro no. Ayan ang Panginoon nila. Ano ba yan? Yung hindi nakakarating sa'yo. Hindi nakapang-atake, hindi nakakarating. Sa malayo pa yan galing eh. Ano yan? Elemento. Elemento ang kanilang inuutusan. Nihilingan o nag-wish sila dun. Bakit hindi makapang-atake yung elemento? Hindi nga makalapit sa'yo yan. Hindi naman gawa ng deceit sa'yo yan. Hindi makalapit, hindi ma-unite sa'yo. Hindi makalapit yung elemento na yan. Because you are fearless right now. Because you are brave. Fearless eh. Malaya kang gawin ang gusto mo. Kung ano man yung gusto mong gawin. Nasarapan pa rin ba mga kinig dito yung mga witches, wizards, warlocks sa videos ko? Di bali, katotohanan naman yan. Hindi naman gawa-gawa yan. Yung nagsasabi ko yan ay mga katotohanan. Tinas Bible, hindi katotohanan. Kaya katotohanan yung mga sinasabi ko na yan. Di ba pag katotohanan masakit? Injustice lang kung hindi katotohanan. Katotohanan yan. Paano naging injustice yan? Kaya kakapit na lang sila sa witchcraft. Sa devil. Magbinta sila ng kaluluwa nila sa devil. Magsanla sila ng kaluluwa nila sa devil para pangganti. Para makapanghali. Kaya na-hurto sila sa katotohanan. Ganun. Na sinabi ko. Tapos, pag inrant ang devil yung kailingan nila, sabi lang, nakarma. Pero ang kapalit na nung kaluluwa nila, may impyerno na sila. Kabilang buhay. Tapos sabihin nila, hindi sila may impyerno.
Paano? Paano hindi may impyerno? Nagbarter na ng kaluluwa eh. Witchcraft ang ginagawa eh. Paano hindi may impyerno? May impyerno talaga yan. Nabinta na ng kaluluwa eh. Nagsanla ng kaluluwa. Witchcraft ang ginagawa. Oh. Paano hindi may impyerno yan? Hindi ata nang pabasa ng Bible yung mga yan. Knight of Pentacles in reverse. Nine of Swords in reverse. So, nahinto na nga itong matagal na to eh. Parang ang long term o committed sila. Matagal na yan. Long term na yung ginagawa nila. Inggit yan. Inggit. Nainggit yung mga yan. Ang fuel kasi ng mga yan, inggit. The more na naiinggit sila, the more na malakas ng sumpa nila. Mga witchcraft na ginagawa nila, black magic, kulang barang. O, di ba? O pinapagawa man ng inggitira sa kanila. Pare-pareho lang yan sila na alagad ng dilim. Pinapapagawa at gumagawa. Pare-pareho lang yung mga yan. At inggit ang pinagmulan yan. Sa akin naman dito na nag-retaliate sila, nagagalit sila kasi in-expose ko at parang nakikita, parang mirror lang ba? Parang mirror, parang salamin. Makikita nila yung sarili nila kung gaano ka-demonyo sa salamin. Di ba? Pinamirror ko lang yan sa kanila kung ano yung totoong sila. Kung ano talaga sila. Kung ano yung mga pinagagawa nila. Kasi sanay yan magsinungaling yung mga yan at mag-manipulate. Kaya to the point na kahit sarili nila, pinapaniwala na nila sa kasinungalingan nila at manipulation nila. Ganon sila ka-worst. Ganon sila ka-worst, guys. Kung kaya hindi ka na mag-overthink, hindi na matake yung isipan mo kasi minto na yan eh, yung tuloy-tuloy na pang-atake nila. And there's Hierophant here. You will be respected, no, with Hierophant, and meron kang mga susundin na rules. Ano yan? Rules. Na hindi ka mahihirapan, tuloy-tuloy yan, parang meron ka tatrabahuin na merong mag-guide sa iyo eh. Merong mag-guide sa iyo sa gagawin. Hindi ka mahihirapan kung makatulong yan sa iyo at siguro sa maraming tao or sa sarili mo para hindi ka na nahihirapan, hindi ka na nagdurusa, hindi ka na nagkakasakit. Hindi mo siya nakikita. Yung nag-guide sa'yo, hindi mo siya nakikita, para bang hindi mo siya nakikita yung ng mata mo. Hindi nakikita ng mga mata mo yung nag-guide sa'yo. Ayun, hindi nakikita, kita nyo to, yung mata dito nakapiring. Hindi nakikita ng mga mata mo, kasi pwede din makita ng perception mo kung may perception ka or third eye, di ba? Pero to, mata, yung mata mo, yung dalawang mata, hindi makikita ng dalawang mata mo, yung nag-guide sa'yo. So, ang gagamitin mo dyan, perception. Hindi. Anong gagamitin mo? Third eye, para makita mo yung nag-guide sa'yo? Hindi. Gagamitin mo sa panaginip. Upright kaya to? Sa panaginip. Oo, sa panaginip. Diyan napapakita yung celestial beings like si Jesus Christ, angels, or God. Pero pag God kasi, kadalasan, ay busis talaga yan siya. Busis na malaki na maliwanag. Ganon yung sa akin, common na yung,
Yung ganun pag God ang nakipag-communicate sa akin. Malaki ang boses na powerful. Itong bata pa ako ganun eh. Tapos, may times din sa akin na kasama ko yung God sa vision ko. Sa panaginip ko yung sa akin. Pero pag si Jesus Christ naman ay siya mismo. Makikita mo talaga yung katawan niya din. Pag si Jesus Christ. So, sa panaginip, o yung tinatawag na vision, yan. Yan ang tinatawag na vision. Hindi yung kagaya ng vision na yung parang may binivision ka. Vision, kagaya sa Bible, kagaya naman ng experience ng mga prophet, dyan ka igagay ng God or ni Jesus Christ o ng mga anghel. Kung ano yung gagawin mo. And yan ang sisimulan mong journey, yan ang sisimulan mong path. Yan ang umpisahan mo na tuloy-tuloy na consistent. See? Now you are brave and excited to do that. Mag-take ng action. And may ma-receive kang blessing from heaven. See? From heaven, may ma-receive kang blessing from heaven. And it means from God o galing kay Jesus Christ, ganyan. Galing sa heavenly realm. What's with that judgment in reverse here? Kung kailan clouded yung judgment mo, dun ka mag-introspect eh. Parang focus ka sa inner self mo, dun mo yun pati. Dun mo malalaman kung ano yung mag-guidance sa'yo. No. Dun mo madiskubrihan yung makakayanan mo. Dun mo madiskubrihan yung makakayanan mo. Yun nga yun. Pagka meron kang kakayanan from God, dun mo yun madidiskubrihan yung makakayanan mo. Pag nag-focus ka, pag nag-introspect ka. Minsan ay magulat ka na lang, hala, may ganito pala akong kakayanan. Hindi siya guni-guni. Hindi siya yung pinapaniwalaan mo lang na may ganung kakayanan. As in, makikita mo talaga yung yung may pruweba talaga. Yung may pruweba talaga. Kasi pwede ding dayaan kasi ng mga kaaway yun eh. Paniwalaan ka na may ganito kang nakakayanan, ganun. Pero yun pala kasinungalingan lang nila. Pero yung iba yung talagang madiskubrahan mo sa sarili mo na yung may pruweba talaga na makikita mo na nangyayari in reality na sa tingin ng iba ay miracle, parang hindi nangyayari sa common mata or parang imposibleng mangyari. Yung mga ganon, o imposibleng nagagawa ng tao. And kung kailan walang mga opportunities ang pumapasok sa'yo, wala ka na-attract na pera, kung kailan parang malas ka, no? Na may mga lumalayo sa'yo, like mga kung ano man yung lumalayo sa'yo. Kung kailan malas ka o minamalas ka, doon mo yun madidiskubrihan kung meron kang mga taglay na kakayanan from God. Kasi yun na yung tinatawag na preparation. Kung tawagin ay preparation. Kaya nga, dyan mo diskubrihan yung mga kakayanan mo. Kaya ka pinadaan sa preparation na yan para madiskubrihan mo kung ano mga kakayanan mo at may purpose agad kung bakit pinapadaan sa mga challenges at mga worst na part ng buhay ng tao ang magagamitin niya kasi may kailangan siya ma-discover sa sarili niya. May
may kailangan siyang malaman sa sarili niya. Kung anong binigay, kung anong meron siya, kung anong binigay ng God sa kanya. Ganon. Four of Cups. Di ba minsan sa buhay ng tao, may mga pangyayari sa buhay ng tao na parang hindi niya maintindihan. Yung mga gano'n na times na hindi niya maintindihan kung bakit gano'n mga nangyayari sa buhay niya. Kahit naging fair naman siya o ano. Yun na yung mga dumadaan sa mga pagsubok. O, yung parang clouded yung judgment mo na parang minamalas ka, mga gano'n. Na inaatake ka ng mga alagad ng dilim, kampo ng dilim. Kasi doon mo madiskubrehan yung mga kakayanan mo, makapag-focus ka within you at doon mo madiskubrehan mga kakayanan mo. Dahil experience ko din yung mga ganyan. Eight of Wands, Three of Cups. May nagsiselebrate. Kasi active sila na gumawa ng deceit and powerful and strong daw sila. Yun o. Ano ba yung fallen angel? Hindi. Ano yan sila? Mga elemento. Mga elemento. Di ba? Dahil nahatulan kanila. Hindi. Dahil paparusahan kanila. Baka paparusahan, hindi. Dahil paparusahan elemento to against sa plano ng God, basta against sila, umari against sila sa goals mo. Napaparusahan nila ang person mo. Ang person mo. Ang person mo, rin defensive yung person mo, napaparusahan nila yung person mo. Kasalanan bang person mo sa kanila? Wala. Pero pinaparusahan nila. Bakit? Ampun sila ng dilim, kaya ganun sila. At wala namang kasalanan sa kanila, paparusahan nila. Feeling entitled pa yan. Ganun sila, guys. Parang fallen angel din ba? Sabi ng iba, fallen angel din daw yung mga elemento na yan. Pero, para sa akin, hindi. Kasi, magkaiba sila ng fallen angel. Yung mga fallen angel, may mga pakpak yan, kagaya ng mga anghel. Yan, kaya fallen angel eh. Yung mga tagalangit kasi may mga pakpak yan, lumilipad talaga yan sila. Yung mga engkanto, lumilipad ba? Hindi. Hindi sila lumilipad. Baka mag-ano lang, yung tawag dito. Magic. Ano yung tawag doon? Yung may term yan sa Encantadia eh. Nag-evictus. Nag-evictus. Kumaganti pa naman yung mga yan. Wala akong makala. Ano tagagarta din. Ano bang klase ng mga elemento yung ano na yun? Nandiyan sila ng bahay na mga engkanto yan. Naka-itim sila eh, pero mapuputi sila guys. Itim yung ano, naka-itim sila na parang kapa na, parang ganyan no. Itim, pero itim siya.
Parang may hoodie na ganyan din, pero nakaitim, may itim. Itim yung kanilang ano. Parang alam yun sa vampire na suot, pero wala lang pula, puro itim. Ano kasi elemento yun? Anong klase na ano? Inkantong puti. Hindi daw yun inkantong puti. Ano yun? Inkanto lang ang tawag doon. Inkanto ang tawag doon sa kanila, mga inkanto. Akala ko inkantong puti. Di ba? May ganon. Nangalit mo yun dito sa akin. Nakapasok ako sa relo, nangalit din daw sila sa akin dito. Wala akong pake. Wala akong pake. Inkantong puti sila, guys. Ay, inkanto pa. Inkantong puti. Kasi mapuputi sila, pupugi nga eh. Pupugi yung mga lalaki nila, tapos yung babae, magaganda din. Mga puputi, makikinis. Pero sila yung kanto. Hindi sila tao. Napasok ko yun isang beses lang. Yung kanilang realm. Thank you pala sa sa akin nagturo na realm ang pagbigkas, ang pag-pronounce ng realm. Dati realm. Ang pagbigkas ko yan, pag-pronounce ko. Realm. Sabi ko, realm. Diba? Mga deceitful, gumagawa ng deceit. Ganyan sila, gumagawa yan sila ng deceit. Minsan naawa din ako sa mga, alam mo yung kampo ng kadiliman, mga witches, wizards, warlocks. Kaso lalagad sila ng demoni, ng diablo ni. Pinapapatay kasi talaga sila ng gano'n. Bible mismo. May warning pa agad na itapon nyo sa impyerno yung kaluluwa naman. Hindi na kasi sila sa Diyos. Minsan na konsensya din ako na parang wala silang Pero isipin nyo, mainggit lang sila, mahalit. Napaka-injustice din talaga. Napakasama din. Hindi lang masama, demonyo na nga eh. Kaya hindi na lang masisi kung bakit ganun. At ako, tinirada din kasi ako eh. Kaya mabigat yung loob ko sa kanila. Ganun. Yan talaga eh, na magawa ko. Bigat kang loob ko sa kanila eh. At pinapapatay nga sila ng God eh. Yun ang totoo. Para may ginagawa sila sa person mo. Para hindi makapag-take na action, hindi makapag-umpisa na mag-take na action, ganun. Punami yan. Kahit saang lugar may mga ganyan, may mga elemento. Iba-iba pa nga, hindi lang inkanto. Silalim sila ng lupa. Karamihan sa kanila yung realm nila, silalim ng lupa. Yung mga napasok ko. Paano ko napasok? Hindi yung katawan ko nakapasok doon. Kaluluwa ko, pag naglalakbay yung kaluluwa ko, pag tulog ako. Nagagawa niya din yan. Madami ang nagagawa niya. Yung parang nag-astral travel, pero hindi ko sinasadya yun sa akin. Kusa lang yun sa akin. Merong gumagawa niyan. Mag-aaral sila ng mag-astral projection. Yan ang gawain ng mga witches. Astral travel, pero yung sa akin, hindi ko naman sinasadya. Yung kusa lang talaga yung sa akin. Papasok sa mga realms sa underground, sa mga ilalim ng lupa. Realms, may mga realms doon. Mga karian ng inkanto, karian ng mga impacto. Kahit yung karian ng impacto, pasok ko din yun. May agartha pa, may abyss, yung pinakamalalim abyss. Pero hindi na nila ito ma-chain itong person mo, hindi na nila pastagnan. See, hindi na kanila mapastagnan. Dahil lang inayang niya sa'yo. Dahil hindi na din nila ma-destroy.
At peaceful na din yung isipan niyan. Hindi na sasaksin yung mga ginagawa na sa person. Tsaka wala kasalanan person mo sa kanila. Sumusunod lang kasi sila sa sa Diablo, no? Utos ng Diablo yung mga elemento na yan. Utusan niya sila kahit taga-Atlantis. Kaya nila sinusunod yung Diablo na mga atake sa mga like chosen one o sa mga tao may mga mission from God kasi gusto nilang pigilan, hadlangan yung plano ng God, di ba? Ganun yung mga fallen angel, mga sa kadiliman. Kaya naman sumusunod yung mga taga-Atlantis. Ang alam ko dyan yung mga taga-Atlantis, meron pa yan mga taga-Atlantis talaga, meron yan. Kagaya sa Agartha, yan. Kasi natakot sila, saktan sila ni Satanas. Kaya sumusunod na lang sila sa utos ni Satanas. Yung fallen angel na si Satanas. Yan. O, para akong lasing ngayon, kaya nakwento ko sa inyo mga ganyan. Mga alam ko sa mga mga ganyan. Ay, nako guys. At least, may alam kayo sa mga ganun. No? At gustong-gusto na ng person mo makasama ka kasi yan ang gusto niya mangyari sa inyo, magkaroon ng balance sa inyo, sabihin ng harmony sa relationship, magkaroon ng harmony sa inyo. Kaya once may makaaway dito, na gumagawa ng witchcraft pero hindi nila ito maano yung person. Naman nagsusend sila ng mga monitoring spirit, mga demonyo, mga ganyan para i-restrict person para pigilan, no? Manipulahin, kontrolin, pero hindi nila ma-control yung person mo. Sila itong na-restrict na ngayon, yung mga witches doon na yan, no? At wala silang confidence na, mga alagad ng dilim yan. Kasi bumalik na sa kanila ang mga ginawa nila sa person mo o sa'yo. At you are impressed na energy mo and powerful pero hindi nakaka-intimidate. So yan, ito na lamang for collective